Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng MD TV channel. Pahayag ito ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Medyo nakakaawa ang kalagayan ng Secretary sa dami ng problema ng ahensya. At medyo may babala siya. Nag-warning. I will love to resign kung ito, halos, ito ang kanyang pahayag. Halos hindi na nga ako natutulog sa kakaisip papaano lilinisin ang napakalawak na korupsyon sa ahensyang pinamumunuan ko. Napakalawak. Malala ko tuloy yung pahayag noon ng former Secretary Manuel Bunuan. I still believe mas maraming matitino sa DPWH. Grabing Secretary Bunuan na yan. For 3 years na nagtiis tayo sa kanya. Ganyan talaga. Kung sino yung leader niya, yung pumili sa kanya, ganon din siya. Mabuti na lang at may Secretary Vince Dizon na pumalit. Napakalawak na korupsyon sa ahensyang pinamumunuan ko. Kaya, ito na, babala Maganda naman ito. Inuunahan niya na, kaya kung may mga matataas na opisyal na susubukan akong pigilan ang alam ko na tamang pamamaraan sa paglinis, I would love to resign. Rather than alam nyo na may makialam, mas gugustuhin ko pang ilagay ako sa ibang ahensya dahil ang korupsyon wag lang tignan sa 2022 to 2025. Ang nakikita ko is nag-ugat pa ito sa mga nakaraang administrasyon, hindi lang ngayon. Agree ako niyan. Matagal na po na may corruption sa DPWH. May mga napapanood akong Facebook Reels ngayon. Senate or Senate investigation. Late Miriam Defensor Santiago. Binabatikos niya yung mga pinatawag doon na iniimbestigahan. Matagal na may corruption sa DPWH. At ako, naniniwala ko doon sa pahayag ng mag-asawang Diskaya. Panahon pa ng Aquino administration, meron ng kickback system. 10%. Pagdating ng Duterte administration, tumaas ng kaunti, 12 to 15%. Kailang, itong administrasyong ito, naging 25 to 30% halos na doble. At naging garapalan na ang korupsyon ngayon. Tingnan nyo, yung ginagawa ni Saldico, halos lahat na lang ng ahensya ng gobyerno, parang napasukan niya na. DPWH, na-control nila ang DPWH. Flood control projects, Yan. Yung TICAS, tatag infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad, 15 billion. Mabuti na lang at nadiskobrehan ni Senator Erwin Gatchalian. Hindi naman totally ghost. Kailang hindi natatapos. May mga ghost. Kailang karamihan hindi natatapos. Kaya nagrereklamo na po ang AFP. Nanawagan na ang AFP nga kung pwede apurahin nila itong DPWH pag-construct ng mga projects kasi kailangan ng mga sundalo natin. Pinakialaman mayroong isang example sa Iloilo. Miag-Aw, Iloilo. Mayroong battalion headquarters, infantry battalion. Ako, naranasan ko naging infantry battalion commander. Kubo-kubo lang tumutulo ang mga tirahan ng mga sundalo. Kawawa ang buhay ng mga army soldiers natin
yung infantry battalion. Ayun. Nabigyan, 15 million na pondo para ipatayo ng barracks. Nasaan? Wala. As in, wala. Oh, tip of the iceberg lang yan. Project yon, ang contractor, SunWest ni Saldico. Ano ba? Farm to market road. Dati, okay pa yung DA na nag-implement. Kailang napunta lahat sa DPWH yung pundo. Iskwilahan. Mga ganyan ba? Grabe. Talamak ang korupsyon ngayon na doble ang kickbacks. Kaya, yes, Mr. Secretary, totoo. Kaya lang, unahin mo muna ngayon. Mamaya, pupunta na naman kayo sa mga Duterte. Kaya medyo, nung umpisa, bilib ako talaga sa sipag ng sekretary ito. Kaya lang, medyo, akin lang ito, personal ko lang opinion, observation. Parang, nagiging selective. Kung mga maliliit, yan, mabilis. Pagsampa ng kaso against district engineers, contractors, no problem. Kaya lang, ang tanong, kailan nyo puntahan ang Ilocos Norte na imbestigahan? Kailan nyo puntahan ang Leyte na imbestigahan? Pag ginawa ito ng Secretary of DPWH, sasaludon ko, bibilib na ko. Kailan habang, I don't know, basta, yan na yung panawagan ni Attorney Rowena Guanzon. Bakit hindi nyo imbestiga ng Ilocos Norte? Oh, mga diskaya ang kontraktor doon. Panawagan ni Congressman sino ito? Pulong Duterte, may nagsusumbong sa kanya na nagrereklamo ang mga Ilocano sa Ilocos Norte. Panawagan ni former Governor Luis Chavit Singson. Hanggang ngayon, wala pang nag-imbestiga sa Ilocos Norte. Bakit po? Selective. Mabilis kayo pagdating sa mga Duterte. Isang tawag lang ng ombudsman. Yes, iimbestiga namin ang mga kumpanya pag-aari ng pamilya ni Bongo. Kung anong mga koneksyon. Yan, mabilis. Kaya lang, pagdating sa, I don't know. Kaya, good luck po, Mr. Secretary. Naniniwala ako sa sipag mo at dedikasyon. Kaya lang, sana naman maging patas kayo. Wala kayong sasantuhin. Sana nga ganun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tirahan.